At ngayon po, ang ating pag-usapan ay tanong po ni Jan Donisa Casira. Sabi niya ay yung Apokalipsis 12:1-5 ay iglesia ayon sa SDA. Sino yung batang lalaki na inagaw? Kung si Kristo yan ay malayo sa katotohanan. Kung si Kristo daw po yun ay malayo sa katotohanan. So pag-usapan po natin yan. Mga kapatid, bali ito pong pagtatalakay na ating gagawin ngayon ay mahalaga ho ito kasi ito po ay may kinalaman sa ating Panginoon. Fulfillment po ito sa prophecy tungkol sa Panginoon. Nga lang ay medyo kailangan nating bigyan ng linaw ito sapagkat si kapatid na Jan Donisa Casira ay hindi naniniwala na yung bata ay ang Panginoong Yesus. Hindi nga lang niya binanggit kung sino. So, maganda po mga kapatid, hindi natin nag-focus po kasi tayo kagabi doon sa tunay na iglesia. Bilang Seventh-day Adventist, paano natin masasabi o paano natin napatunayan na itong iglesia na ikonektado sa bayan ng Diyos? Una, nagsimula sa Old Testament, nagpatuloy sa New Testament, sa pangunguna ng mga alagad at papaano po tayo naiugnay at napatunayan na tayo yung nalabi na binhi ng babae. So, doon po nanggaling yung tanong ni, actually hindi tanong kundi may question mark yan. Pero kung titingnan po sabi dyan rito, ang iglesia, yung Apocalypse 12:1-5 ay iglesia ayon sa SDA. Sino yung batang lalaki na inagaw? So, yan. Tanong siya, pero kung si Kristo yan ay malayo sa katotohanan. Ayun, may tanong naman, kaya lang meron siyang konklusyon na hindi si Kristo. Ngayon, tayo po ay naniniwala na si Kristo yan. Napatutunayan na lang natin ngayon ay paano natin nasabi na yung batang yan ay tumutukoy sa ating Panginoon. Tumutukoy po yan mga kapatid. Basahin natin muna ang mga talata 1-5. Ganito po ang nakasulat mga kapatid. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya ay nagdadalang tao, at siya ay sumisigaw na nagdadaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. At siya ay nanganak ng isang lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. So, ito mga kapatid, magbibigay ako ng introduction at patapos ibibigay ko kay Brother Gomer. Akin lang pong uulitin mga kapatid yung ilang talata at dadagdagan natin ibang talata kasi kailangan matukoy natin kung sino yung babae para hindi natin pwedeng sabihin na hindi si Kristo yung bata kung makilala natin ang husto itong babae na tinutukoy mga kapatid. Bagaman, pauna na po natin na ibigay yung talata kagabi, subarit meron po tayong mga idadagdag na mga talata para makita po natin yung simbolo ng babae sa banal na kasulatan. So, sino po yung fini-figure dito? Ang sabi po sa Isaiah 54:5 ay ganito yung ating mababasa mga kapatid. 54 verse 5. Tandaan po natin na pinatunayan natin kagabi, yung pong bayan ng Diyos ay hindi nagsimula sa New Testament, kundi sa Old Testament. Ang sabi po dito, sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa, ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, at ang banal na Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa, tatawagin siya. So, yung bayan ng Diyos, yung Israel, ang asawa ika niya ay yung may lalang sa kanya. Ayun sapagkat ang may lalang sa iyo ay iyong asawa.
ang Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan. So, yung asawa ng Israel ay yung Diyos, yung Creator na po mga kapatid. Kaya nga doon pa lamang sa Old Testament ay makikita na po natin ang liwanag. At sa Jeremias 6:2 ay ganito naman ang ating mababasa mga kapatid. Jeremias 6 talatang 2, ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Sion, ihihiwalay ko. Yan. Kasi, kaya ganito yung pagkakabanggit ng anak na babae ng Sion, ihihiwalay. Kasi, kapag sila po ay sumusuway at nawawala yung kanilang katapatan sa Diyos. At dyan din sa aklat na yan, Kapitulo 3, talatang 20, nitong Jeremias, chapter 3, verse 20, ang sabi naman dyan, tunay na kung paanong humihiwalay na may pagtataksil ang babae sa kanyang asawa, gayon kayo nagsigawang may kataksilan sa akin, o sangbahayan ni Israel, sabi ng Panginoon. So nakikita po ninyo yung simbolo, no? Hindi ho literal na asawa, kundi simbolo. Kasi nga po yung pag-ibig ng Diyos sa Israel ay hinalintulad sa pag-ibig ng lalaki sa kanyang asawang babae. So, marami na po itong talatang ito. Dagdagan pa natin yung Ezekiel 23, talatang 2 hanggang 4, ay ganito po ang ating mababasa. Ezekiel 23 verses 2 to 4. Anak ng tao, may dalawang babae na mga anak na babae ng isang ina, at sila'y nagpatutot sa Ehipto, sila'y nagpatutot sa kanilang kadalagahan. Dooy nangahigpit ang kanilang mga dibdib at dooy nangahipo ang kanilang suso ng kanilang kadalagahan. At ang mga pangalan ay Ohula, ang matanda ay Oholiba, ang kapatid niya, at sila'y naging akin at nanganak ng mga lalaki at babae. At tungkol sa kanyang mga pangalan, Samaria o Ohula at Jerusalem ay Oholiba. So nakita po ninyo rito mga kapatid, yung mga paggamit ng simbolo ng mga talatang ito para tukuyin yung kanyang bayan. Kaya nga, tinutukoy natin na ito pong babae na magluluwal doon sa sanggol ay walang iba kundi po ito yung bayang Israel. Ito po yung panggagalingan ng bata. At ang sinasabi po sa atin sa aklat ng Roma, binasa natin to, ulitin natin, Roma 9, talatang 4 at 5, ay ganito po yung ating mababasa mga kapatid. Sabi po dyan, napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang kapangakuan. Yan, tinutukoy, galing sa Israel. Pati yung Kristo ay galing sa kanila. Talatang 5, nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos lang maluwalhati magpakailanman sinawa. So ang lahi ng ating Panginoon ay mula sa lahi ni Israel sa angkan po ni Huda. Kaya, ang mga talata na nabasa natin sa Old Testament na yung Israel ay tinutukoy na babae, asawa ng Diyos, ay siya po ang magluluwal doon sa bata. Hindi ho yun si Maria, kundi ito po ay simbolo. Kung babalikan natin yung Revelation chapter 12, ay napakahirap ho sabihin na ito ay literal sapagkat yung babae sa talat 12:4 ay doon sa talatang 2 at 3. Sabi sa 2 at 3, at siya'y magdadalang tao at siya'y umisigaw na nagdaramdam sa panganak at sa hirap upang manganak. At ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito isang malaking dragon na may 7 ulo at 10 sungay. At sa kanyang ulo may 7 diadema, 4, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng mga anak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak. So, ito pong dragon na ito, mga kapatid, ay alam natin na si Satanas ito sapagkat siya nga po yung ihulog sa lupa ay merong 1/3 ng anghel sa langit ang kanyang natangay. At siya lang po ang mortal na katunggali ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi po ito si Kristo, ay sino ho ba yung focus ng atake ni Satanas? Sila po ni Kristo ang magkatunggali doon pa lamang sa langit hanggang dito, yung tinatawag nating Great
controversy. Nakita po ninyo. At itong babae na ito, sa talatang 1, ay nakatungtong sa buwan. Verse 1. Yan nakadamit ng araw, nakatungtong sa buwan ang kanyang paa, at ang ulo ay may isang putong, may korona po siya, at ang korona niya 12 bituin. Paano mo pagkasayin yan sa literal na babae? So mga simbolo ho yan, kung bibilisan ko na lang ang explanation ho nito, yung pong nararamtan ng araw, yan po ay kumakatawan po sa righteousness o katuwiran ng Diyos, robe of righteousness, na ito po yung katuwiran ng Diyos na kanya pong ibinalabal sa kanyang bayang Israel. Kahit na ito ay pasaway, subalit minamahal pa rin ng Diyos. At ang kanyang bayan, bigla mang po sabihin dito, ang tunay na bayan ng Diyos ay nababalot ng katuwiran ng Diyos, hindi ng katuwiran nating tao, kundi yung katuwiran ng Diyos. Yan po yung ang kumakatawan sa damit na araw. Yung buwan ho, nasa ilalim ng kanyang paa, kung paano sa science ay ang buwan ay humihiram ng liwanag sa araw at ang araw ay kumakatawan sa Diyos, katuwiran ng Diyos o sa Diyos mismo, tinatawag sa Daniel na Ancient of Days, ay nangangahulugan po ito ang buwan ng ito po ay yung Old Testament, yung kasulatan, Old Testament, kasi doon po nakasalig, yun ang pundasyon ng bayan ng Diyos, ang salita ng Diyos. So wala pa namang New Testament sa panahong iyan, kaya ito po yung Old Testament. At sa ating panahon naman ngayon, siyempre, yung buwan ay sumisimbolo na sa buong salita ng Diyos. Yung pong putong na 12 ay kumakatawan sa 12 tribes of Israel. At alam niyo, may mga talata lahat yan kaya lang masyadong mahaba kung babasahin natin. Yung 12 alagad naman na nagpatuloy doon sa iglesia na bumagsak sa pagkakasala, inipon ulit ng Panginoon, kumuha ulit ng 12 alagad para ipagpatuloy ang mission nito. So, maliwanag po dyan mga kapatid na ito nga ang babae ay tumutukoy sa bayan ng Diyos. Ngayon, yung anak naman, magbigay lang ho ako dito ng ilang talata tapos ibibigay ko na kay Brother Gomer. Meron pong prophecy sa Old Testament, mga kapatid, tungkol sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Balikan natin yung aklat ni Isaias, Kapitulo 7. Isaias 7, ang talata ay 14. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, natupad po yan mga kapatid, doon sa aklat ng Mateo ay binanggit ang pangalang Emmanuel tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ito po yung Messianic prophecy. So, ang sumunod ay itong nasa chapter 26, verse 17. Isaias din. Ang sabi dyan, gaya ng babae na nagdadalang tao na lumapit ang panahon ng kanyang panganganak ay nasa hirap at humihiyaw sa kanyang pagdaramdam. Naging gayon kami sa harap mo, O Panginoon. So, ayan, mayroon tayong nakikita pong mga pahiwatig dito, mga kapatid. At sa chapter 66, verses 7 to 8 ng Isaias din, huling pong talata na babasahin ko tapos bibigay ko na kay Brother Gomer. Sabi po dyan sa chapter 66, verse 7 and 8, bago siya nagdamdam, siya'y nanganak bago dumating ang kanyang paghihirap. Siya'y nanganak ng isang lalaki. Verse 8, sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang bagay? Ipinanganak baga ang lupain sa isang araw? Ilalabas bagang paminsan ang isang bansa? Sapagkat pagdaramdam ng Sion ay nanganak ng kanyang mga anak. So, nakita po natin iyong mga prophecy tungkol sa ating Panginoon dito sa lumang tipan, mga kapatid. Ngayon, ibibigay ko kay Brother Gomer yung iba pa pong mga katunayan na ang ating Panginoon nga ho ay tinutukoy po dito sa Apokalipsis 12:1 hanggang 5. Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Kung atin pong titingnan yung mga talata na binasa ni Brother Johnson, kasi nga, si Apostol Juan po, mga kapatid, ay talagang gumagamit ng mga termino na mauunawaan talaga ng mga magbabasa. Kaya yung mga term na ginamit niya ay, ito po ay makikita po natin sa Old Testament. Katulad noong halimbawa, yung binasa ni Brother Johnson na yung babae na naghihirap sa panganganak
Ayan, tingnan nga natin, balikan nga natin yung Isaiah 66 verse 7. So kung mapapansin po ninyo, ito yung mismong mga pananalita na ginamit mismo ni Apostol Juan. Ang sabi niya, bago siya nagdamdam, siya ay nanganak. Yan. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya ay nanganak ng isang lalaki. So, dito, kung ikukumpara mo doon sa ginamit ni Juan na salita doon sa Apokalipsis, ito po yung eksaktong ginamit niya doon sa babaeng manganganak sa paghihirap, mga kapatid. No? So, naipaliwanag na po ni Brother Johnson kung papaanong sa lumang tipan ay talagang sumisimbolo po ang bayan ng Diyos sa isang babae, Brother Johnson. At yan naman ay ginagamit pa rin hanggang sa bagong tipan. Bali, inihilin tulad dyan ni Apostol Pablo sa itong babaeng malinis, itong iglesia, no? Yung sa Galacia naman ay ganun din. So, hindi po, kumbaga, hindi po rin sa Bible na ikumpara po sa babae yung bayan ng Diyos. Kaya ito yung dapat po nating makita dito. At maliwanag naman na ang bayan ng Diyos po talaga, Brother Johnson, ay walang iba kundi yung bayang Israel. No? Kaya nga, yung sumisimbolo sa bayang Israel na 12 tribes of Israel, no? 12 tribes of Israel, nagpapakita lang po yan ng continuity sa New Testament. Kaya nga ito yung tinalakay natin kagabi, mga kapatid, na instead na lalagyan mo ng parang dispensation na iba yung bayan ng Israel at iba naman yung church, ay makikita po natin, mga kapatid, sa talata ng Biblia na ito po ay mayroong continuity, mayroong pagpapatuloy. Mula doon sa 12 tribes of Israel, nung muling itayo ng ating Panginoon itong kanyang bayan o kanyang iglesia, ay kumuha naman po siya ng 12 apostol. Ayan. At yung bata doon, kung nagdududa na ang ating Panginoong Jesucristo doon, ay tingnan po natin yung description na ginamit ni Juan para i-describe yung batang ipanganganak. Ang sabi doon sa talatang 5 ng Apokalipsis 12, tingnan natin. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. At ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Sino ba talaga itong maghahari na mayroong panghampas na bakal? So, titignan din po natin ito sa liwanag ng banal na kasulatan. Kung sa banal na kasulatan ba ay sino ba yung tinutukoy na yan? No? So, siguro tingnan natin yung ilang mga talata na ito ay nagpapatunay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, doon sa awit 2. Tingnan po natin yung awit 2. Umpisaan po natin sa 7, ituloy natin hanggang 9. Sabi diyan, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Sa verse 8, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. At sa talatang 9, ay ganito yung ating makikita. Sila'y iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlang magpapalayok. Ayan po ang mga ilang talata at ganun din sa Revelation. Tingnan natin yung Revelation sa Apokalipsis 2:27. Kung paanong idinidescribe ang ating Panginoon bilang hari. 2:27 ng Apokalipsis. Sabi diyan, at sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapaliyok. So mapapansin mo, yung mga pananalita na ito ay ginagamit ni Apostol Juan, no? Galing ito sa Old Testament at muli niyang ginamit sa New Testament at ito ay ikinapit walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? So dito po ay maliwanag na itong batang ito ay walang duda na ang ating Panginoong Jesucristo ito, mga kapatid. Ngayon, hindi naman po tayo tumatanggi o itinatanggi na si Maria ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Kasi siyempre, yung iba siguro maaaring magtatanong, hindi ba si Maria nga yung nanganak? Tama naman. Doon sa literal, in a literal sense, talagang si Maria ang nanganak sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lang,
ang tinitingnan din po kasi natin dito, mga kapatid, bakit hindi natin kaagad-agad na iisipin ito ay si Maria? Dahil nga, unang-una, ito po ay tinukoy ni Apostol Juan na isang sign. Ang ginamit niya nga sa KJV ay great sign, no? At mayroong makikita ka na palatandaan na talagang itong babaeng ito ay hindi ordinaryong babae. Nakatungtong sa buwan. Tapos yung kanyang putong ay araw. Ay si Maria naman ay hindi ganon, mga kapatid. At isa pa, kung ipapapansin pa natin yung isang talata dyan sa verse 6, sa Revelation 12, verse 6, pansinin po ninyo. Sabi dyan, at tumakas ang babae sa ilang. Yan. Na doon siya ay ipinaghanda ng Diyos ng isang dako upang doon siya ay ampuning 1,260 araw. Ay bakit siya tumakas? Ay kasi inuusig siya ng dragon. Di ho ba mga kapatid? At kung mapapansin po ninyo, itong 1,260 araw ay ito po yung paghahari noong maliit na sungay. Parallel po ito mga kapatid na yung maliit na sungay na nasa Daniel 7 na kanyang uusigin yung bayan ng Diyos sa loob ng 1,260 araw. So maliwanag kung dito natin titingnan, abay itong babae na ito ay hindi po talaga ito si Maria, kundi ito ay tumutukoy talaga sa bayan ng Diyos. Yan po yung dapat nating maintindihan. Hindi po pwedeng, hindi naman nabuhay si Maria ng 1,000 taon na nabuhay siya ng mula 538 hanggang 1798, no? So, makikita po natin dyan sa mga talata na yan na hindi po pwedeng talaga na itukoy natin ito kay Birhing Maria. Kaya nga, tiningnan natin mula sa banal na kasulatan ay sino yung babae. At nakita nga po natin na yung babae mula pa sa lumang tipan hanggang sa mga sulat sa bagong tipan, ang babae ay tumutukoy po yan sa bayan ng Diyos. So, maliwanag na ito po yung iglesia na inuusig ni Satanas. Kaya nga, wag po tayong magduda, mga kapatid, na yung bayan ng Diyos talaga ang tinutukoy dito. At maliwanag naman, doon sa Roman 9, binasa na kanina ni Brother Johnson, nais ko lang balikan. Parsinin po ninyo yung sinasabi doon sa Roman 9, ang talata ay 4 hanggang 5. Sabi dito, pawang mga Israelita. Ayan. So ito po yung bayan ng Diyos. At itunuturing po yan na babae sa lumang tipan, no? Anak na babae ng Sion, asawa. So yan po yung mga paghahalintulad sa isang babae, no? Ito yung mga Israelita. At ang sabi niya, sa kanila ang pagkukupkop at ang kalwalatian, ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. At sa talatang 5, ang sabi niya, sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Hindi ho dito sinabi ni Apostol Pablo na kay Maria mula ang Kristo. Binanggit dito, kumbaga itong termino na ito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay sumasang-ayon ito doon sa sinasabi ni Apostol Juan na yung babae, walang iba kundi bayan ng Israel, yung bayan ng Diyos, na ipanganganak niya ang Misaya, ang Kristo. Sa kanila magmumula ang Kristo ayon sa laman. Ay bakit hindi sinabi dito ni Apostol Pablo na kay Maria? Bakit ang ginamit niya ay Israelita? Ano ho? So, dito po ay nagkakaisa ang mga apostol na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay nagmula sa bayan ng Israel. So, ito po yung ginamit na termino ni Apostol Juan doon sa Apokalipsis 12. Nang sabi niya siyang lalo sa lahat, Diyos na malwalhati, magpakailanman. So maliwanag po yan, hindi po tayo nag-iimbento dito mga kapatid. At yan pong ginagamit natin na mga talata ay nagpapatunay lamang na yung ating sinasabi po dito na yung babae dyan sa Apokalipsis ay tumutukoy po talaga yan sa iglesia sa halip na kay Maria, Brother Johnson. Okay. So, magdagdag pa tayo ng konti po mga kapatid. Kasi actually, maganda talagang talakayin ito. Muli po akong magbabasa ng talata na yung pong babae. Kasi pagka tinutulan po, ito pong mga hindi matanggap na si Kristo yung bata, ay hindi rin po nila pinapaniwalaan, Brother Gomer, na yung babae ay yung
yung iglesia o bayan ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, yung pong Greek word ng paghihirap na binabanggit diyan sa Revelation 22 verse 2 ay ang Greek niya ay kraso, na hindi ito tumutukoy sa ordinaryo lamang na panganganak ng isang babae. Sa Septuagint ay kadalasan ito ay ginagamit sa pag-iyak ng Israel sa pamagitan po ng mga naranasan nilang pag-alipusta sa ibang mga bansa. Kaya ibig sabihin, gumamit si Juan ng terminong nararanasan mismo ng bayan ng Diyos sa Old Testament. Meron tayong mababasa sa Aklat ng Awit, Kapitulo 22 at talatang 5 at 6 na ganito, mga kapatid. Sabi po dyan, sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas. Sila'y nagsitiwala sa iyo at hindi nangapahiya. So tinutukoy po dito yung bayan ng Diyos na pagka sila po ay nakakaranas ng pahirap, doon muna sa ay lumalapit sa Panginoon o nagsisisi at dinidinig naman sila ng Panginoon. Ayan. Bahagi ho ito ng paghihirap ng bayan ng Diyos bago pa natupad yung pangako o yung propesiya tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. At yan sa talatang 6, ang sabi, ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. O, ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa bayan ng Diyos, na alam natin ang uod ay inihilintulad sapagkat ito po ay gumagapang sa isang napakabagal na pagkilos. At ito po ay na-experience mismo ng bayan ng Diyos. So, ang may binabanggit po dito, mga kapatid, di ko nababasahin lahat. Subalit, meron po tayong mababasa sa Aklat ng Juan. Ito po ay nasa John chapter 16 verse 21 hanggang 22 na ganito ang nakasulat. Ang babae, pagkapanganak ay nalulumbay. Inalintulad po talaga yung pagka nanganganak ay nalulumbay. Yung hirap, yung pagdadalang tao at paglilibor kung manganganak na. Sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap. Tama naman mga kapatid, di ba? Dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. So, ibig sabihin, yung sanggol na kanyang iluluwan. Sa verse 22, at kayo nga sa ngayon ay may kalumbayan. Ngunit muli kayong makikita at mga gagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng inyong kagalakan. So yung bayan ng Diyos, mga kapatid, nakaranas din talaga ng paghihirap. At the same time, yung pong Kristiyano ay ganun din, makakaranas din po ng mga pag-uusig. Kaya ang paglalarawan ho rito, yung bayan ng Diyos talaga ay sentro ng kaaway. Ito yung inuusig ng dragon, mga kapatid. At katulad nga ng binanggit natin na napatunayan na ni Brother Gomer na yung pong tinutukoy na bata na may panghampas na bakal ay wala hong ibang kinakatawan na nun kundi si Jesucristo. Kaya nga gusto nga sana natin malaman doon sa nagtanong sa atin kay John Donisa Kasira, kung malayo sa katotohanan na si Kristo ito, ay i-share mo naman sa amin, sino ito kung hindi ito si Kristo? Ayan, Brother Gomer. Okay, idiin niyang punto na yan, Brother Johnson, dun sa tugtungan natin yung sa panganganak ng isang bata. Puntahan natin yung sa KGB, yung talatang 2, mga kapatid. Talatang 2 sa KGB. Para maipakita lang po natin yung pagkakaiba ng termino na Revelation ginamit 12 pa rin. doon sa ordinaryong panganganak lamang ng isang bata, ng isang babae. Ang sabi kasi diyan, and she being with child cried, travailing in birth. Yan. In pain. Yung pong termino po dyan na pain, yan, ito, yung pain. Sa Greek word po yan, mga kapatid, ay basanidso. Na ang meaning po dito, ang sabi dito, Brother Johnson, nais ko lang basahin. Sabi niya, the Greek basanizo means to torment. Yan. The word is never used in the Bible or Greek literature with reference to a woman suffering birth
pain. So ito yung gusto nating ipapansin dito na talagang yung literal na panganganak ang pinag-uusapan ay hindi po yun. Okay? Kaya meron po talagang ibang tinutukoy si Apostol Juan na panganganak. Hindi po yung panganganak na literal ng isang babae sa isang bata. Kasi nga, yung ginamit doon na termino ay basanizo, na kung saan itong termino po na ito, sabi niya dito, the word is never used. Hindi po ito ginamit kailanman para tumukoy sa literal na panganganak ng isang babae, no? Ang sabi niya rito, in the New Testament, basanizo is normally used with reference to the suffering of punishment, trial, and persecution. Yan. So kung makikita po natin, kung ating titingnan ito sa karanasan ng bayang Israel, nang dumating po ang ating Panginoon, no? Sila po talaga ay nandun sa kalagayan na hindi maganda. Sila po na sa ilalim ng kaparusahan sapagkat sila po ay alipin. Along sabi nga dyan suffering of punishment, trial, and persecution. So, may mga talata na ginamit yung termino na basanizo, katulad halimbawa sa Mateo 8:6. Tingnan po natin yung Mateo 8:6 sa wikang English, Brother Johnson. Ano ang sabi dyan? Tingnan po ninyo. And saying, Lord, my servant lieth at home, sick of palsy, grievously tormented. Ayun. Yung pong tormented na ginamit dyan ay basanizo. So, hindi po yan ikinukonekta doon sa literal na panganganak. Ano pa? Sa talatang sa 14:24, tingnan naman natin ito. Diyan din po sa Mateo. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves. Ito yung karanasan naman ng mga apostol na inabutan sila ng bagyo, for the wind was contrary. Ayan. So makikita natin dito yung termino na ginagamit ay hindi po talaga siya ginagamit sa panganganak. So isa pang talata siguro, ito naman ay halimbawa dito sa Lucas 8:28 na ginamit din po yung Greek word na basanizo. Lucas 8:28. Ang sabi diyan, and when Jesus, he cried out and fell down before him, and with a loud voice said, what I have to do with thee, Jesus, thou Son of God, Most High, I beseech thee, torment me not. Yon. So, yung torment na yan na ako'y basanizo po yan. So, gusto lang po natin ipakita dito na talagang yung ginamit talaga ni Apostol Juan na term, na termino, ay para ipakita na ito po ay hindi literal na panganganak ng isang babae sa isang bata. Sapagkat ito nga po ay isang sign. So, maliwanag na yung ating sinasabi po dito na during the time na ang mga Israelita ay nasa pagkaalipan ng Roman Empire, diyan po sa panahon na yan, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po yung tinutukoy ni Apostol Juan na sa paghihirap. Ayan po, Brother Johnson. Okay.